Nagiinuman si Robert kasama ang kanyang tropang sina Omar Khan at Mahathir. Walang araw na hindi ito umiinom hanggang sa nabaon ito sa utang para lang may pang-inom siya. Hi, Robert! Umiinom ka na naman kasi utang mo, hindi mo pa nababayaran? Oo nga, may pang-inom tapos walang pagbayad ng utang. Ganyan talaga yan siya. Oo nga, magkano ba utang niya? Bakit? Babayaran mo? Hayaan mo na yan, pre. Wala na yan sila pera, kaya naniningin. A few moments later. Pre, ano na ako, pre? Bukas ka lang ulit, pre. Dito ka naman tulog. Kasing ka na ata. Hindi, pre. Uwi na nila ako. May kasama si Robert. Umuwi na si Robert kasama si Mahathir at pagewang-gewang itong hinatid ni Mahathir papunta sa kanyang motor. Lasing na lasing si Robert at hirap makakita kaya nabangga ito sa isang nakaparadang truck. Buti na lamang ay may napadaang isang babae at tinulungan si Mahathir na dalhin si Robert sa ospital. Ano pong pangalan niya, sir? Mali sa ligay. Ano niyo po yung pasyente? Bigilan. Ano pong pangalan ng kaibigan, sir? Robert Roberto. Kamusta na po pakiramdam niyo, sir? Mag-a-assess lang po ako ng vital signs niyo, ha? So, according po sa nurses na gumamot sa inyo, sir, hindi naman po malaki ang sugat nyo. Wala naman pong na-damage na any veins, so wala kayo dapat na ikabahala. So, nakita ko po sa medical history niyo, sir, na dati na po kayong isinugod dito dahil sobrang tagal daw po gumaling ng sugat ninyo. And na-diagnose po kayo ng diabetes. So, mag-stop na po kayo ng pag-inom niyo, sir, ha? Dahil makakalala po ito sa diabetes niyo. And mas lalong tatagal yung paggaling ng sugat niya sa ulo. Are you guys also wondering bakit naman matagal gumaling yung mga sugat ng taong may mga diabetes compared sa wala? Then, here's why. But first, let us know what is diabetes. So, diabetes, ibig sabihin ito yung pagtaas ng ating blood sugar level, yung tinatawag nating blood glucose level. So, why naman? Bakit naman ito nangyayari? So, here are some factors. So first is possible na ito ay genetic, ibig sabihin pwede itong mamana. And then next one is obesity and unhealthy lifestyle, ibig sabihin sobrang katabaan and wala ka pang maayos na exercise. And then next is age. So common talaga sa mga taong may diabetes is yung mga may edad na.
Then for women naman, meron tayong tinatawag na gestational diabetes. Ibig sabihin, nagkakaroon sila ng diabetes during their pregnancy. Then other factors pa is yung sobrang pag-iinom ng alcohol or mga alak. So now let's go to the reason bakit matagal gumaling yung mga sugat ng mga taong diabetic. So first one is possible na kulang o hindi maayos yung flow ng dugo. So ang diabetes kasi can possibly affect the circulation of blood sa ating katawan. So kapag kulang o hindi maayos yung flow ng dugo, especially dun sa mga area na may mga sugat, mas madedelay yung pagdating ng mga nutrients or other materials na tutulong dapat dun sa pagpapabilis na pagaling ng sugat. So second one is neuropathy. Diabetes can possibly cause neuropathy or pinsala sa ating mga nerves. So pwede itong mag-cause ng pamamanhid kasi walang nagsisend ng signal sa ating brain kung may mga sugat tayo sa katawan. O kaya hindi din makakasend ng treatments yung brain natin dun sa mga sugat na yun. Then last one is pagbaba or paghina ng immune system. So people who have diabetes, mas mababa ang immune system nila compared sa mga walang diabetes. So we all know naman ang immune system natin ang responsible sa pag-fight ng mga infections sa ating katawan. So possible na hindi agad makaka-take action ang ating immune system when we have diabetes. Many months later.